tinawag na nila yung nagnotaryo, Nauna na yun eh. pero sinupi na rin nila yung isang pastor na nag-witness doon sa affidavit. My God. Director Melvin Matibag. Yan lang ba ang gagawin mo? Ang catch dito, ang catch dito, tinatawag, paharap pala yung 18, di ba? Ang statement agad ni Melvin Matibag, na itong 18 sundalo raw, biktima ng kapang. So, meron na agad siyang insinuation na nalagyan, nasuhulan, at dinera. Wala ka. Biktima ng? Biktima ng kahirapan, Pam. So, meron agad na insinuation yung NBI director, NBI director, yung mismong hepe, na itong 18 sundalo, na nagbunyag ng kabulastugan at personal na nasaksihan, yung pag-deliver ng mali-malitang pera, pinapalabas niya ngayon na nabayaran, nasuhulan at nabigyan. Tapos, binanggit rin ni NBI Director Matibag na tukoy na raw nila ang isang retired general na siyang nag-recruit on behalf of Zaldico ng around 103 personnel para maging personal security ni Zaldico. At yung general na yun daw, galing sa PMA class of 1975. Ganito yan po yung impame, no? O ano ngayon, kung tukoy nyo. Totoo naman, biktima ng kahirapan, yung 18 sundalo, na kaya naghihirap ang taong bayan kasi ninanakaw ang bilyon, trilyong pisong pondo ng Pilipino. Ngayon, ang dapat investigasyon ang gawin nyo, alamin nyo, yung katotohanan kung tumanggap ba talaga ng limpak-limpak o mali-malitang pera yung mga tao sa gobyerno. Partikular na ang Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, at kung sino-sino pa. Biktima ng kahirapan, kaya nga sila nag-apply ng trabaho. Nung sila ay naposisyon sa isang trabaho, whatever they receive na monthly salary, pinagtatrabahuhan. It is just so unfortunate na they were indirectly involved sa ganitong kalokohan na may ginawa ang isang Zaldico. Diba? Pero look at them now trying to make amends kung ano yung mga nagawa nilang indirect contribution sa corruption. And then tapos nila ang sisisihin ninyo. Itong si Director Melvin Matibag na dati namang PDP official ito pagdating Duterte supposedly. Ito dapat core values ng isang tatak Duterte na paglilingkod. Para na lang siyang nasa Senado ngayon na nag-aaway na nasa gitna ng isang Marcoleta at ng isang Lacson. Na yung isa gusto magsabi ng totoo, yung isa naman lahat ng pagpipigil gagawin. At diba? Pam, hindi nakakahiya na tayo biktima ng kahirapan. Ang mas kahiya-hiya, yung biktima ng kasakiman sa kapangyarihan at katakawan sa pera. Pam, Marlon, no? Maybe some of us and some of the audience hindi napansin, no? Meron nung nakahandang script ito yung sinasabi ni Matibag. If you remember, a few days ago, merong isang periodista, journalist ba yun? Nag-post na siya, no? Na naglabas daw si Attorney Mans Carpio, yung asawa ni Pipi Sara, ng 300 million ba yun? At naka-receive daw at 150 million kay Kong Mike Defensor, 50 million kay Attorney Levy Baligod, at 5 million each para sa Brave 18. Bawat isa daw. Okay? So ngayon, I'm not surprised na itong si Melvin Matibag ay nagpalabas to fuel doong sa mga naratibo na yon. Kasi nga, pinipreempt nila You look at the ICI, you look at the PRC, the same pattern, the same playbook yan. Pagka ito lang ang ano natin, I will give the benefit of the doubt to the NBI. Kasi yun naman talaga yung due process Pag mayroong nagsampa ng complaint, ipapatawag mo muna yung complainants. Iimbestigahan mo, kukunin mo yung lahat ng informasyon. Tapos, yung mga akusado doon, yun ang susunod mong iimbestigahan, iimbitahin. Ang tanong ko dyan kay Director Matibag,
matapos kayong mag-interrogate at mag-investigate at mag-imbita nitong mga taong ito ngayong araw na ito, iimbitahin ba ninyo at iimbestigahan ba ninyo ang mga taong binanggit ng Brave 18? Yung isang Senate President na Tito Soto, yung isang Leila de Lima, yung isang Trillanes, yung isang Martin Romualdez, at kung sino-sino pang nandyan na pinangalanan. Halos lahat ng Quadcom members ng mga kongresista, including Luis Tro, na ngayon ay head ng House Justice Committee investigating or tackling or deliberating the impeachment of Vice President Sara Duterte. Aabot ba sa punto na yan na dyan sa due process na sinasabi mo, kuya? Ngayon, nandito sila sa proseso na yung nagre-reklamo, yung nag-aakusa ang tinatanong. Pero aabot ba sa page 2? Yung page 2, yung mga nabanggit nga na inakusahan. Sino-sino? Hindi naman maliliit na tao yan. Babanggain ba ni Matibag yan? Nakauupo lang sa NBI, ha? Si Matibag na mister ng isang kongresista din, ha? Tama, congresswoman yung asawa, di ba, Marlon? Congresswoman sa district ba o party list? I think district Laguna, District, something. alam ko. Oo, ang pagkakaalam ko. Well, we don't know really, no? Sino-sino? Ipapatawag niya ba? Tama ka, Martin Romualdez, dahil bahay niya ang dineliveran, bahay niya ang pinagmimitingan, meeting place. Tapos, of course, nandyan din ang isang Zaldico na hanggang ngayon hindi pa nahahanap, ha? Nasa na yung pagmamalaki ni DILG Secretary Remulla na malapit na, mahuhuli na namin si Zaldico. Bakit hindi nila mai-apply yung ginawa nilang extraction kay what's his name? That guy na dating Zaldico? congressman. Zaldico? Tevez. Tevez. Ba't hindi nila kay Tevez? Ay, hindi nila ma-apply yung ginawa nila kay Tevez. Yung force na ginamit nila kay Tevez kay Zaldico, nasaan na yon? Huhulihin ba siya o pinagtago talaga siya? Nandiyan ang mga pangalang Tito Soto, Senate President. Nandiyan ang pangalang Erwin Tulfo, na siya na nga ngayong lead ng foreign relations, no? Tapos part ng majority. Nandiyan kung sino-sino pang mga pangalan. Cheese Escudero. Ma'am, Diba? nandyan si Ombudsman Boying Rimulya at inamin na niya na totoo yung sinabi nung sa Na affidavit nag-meeting. na nag-meet sila with Sonny Trillanes doon mismo sa bahay niya. Ipapatawag ba yan Attorney Melvin Matibag? Oo, edi nabraso ka ng mga yan. Yun, dun tayo Kasi darating ba tayo, aabot ba tayong matapos mo yung comics na lang ang kapal ng libro mo, ha? Hindi na nga ma-intelligenteng klase na libro Comics na lang, matatapos mo pa ba yung page 2? Hindi na. Hindi na siguro. And this is yung this is where we start thinking, sinong kakampi natin sa gobyerno? No? Ito yung sitwasyon na parang run for your lives. 'Di ba? Yung save yourselves. Yung pagdating ng ganyang mga panahon, kanino? Korte Suprema. Ginigising natin, kinakalampag. Nakailang signature na dyan para magmakaawa ang maraming pumirma na kaming sumusuporta at naniniwalang hindi makatarungan ng ginawa kay PRRD. Yun na lang magkakapatid na mga Duterte na bago ilipad talagang nirush ng isang Attorney Torion, ng isang Attorney Vic Rodriguez, katulong ng isang Ipe Salvador sa pagpapatakbo sa Supreme Court para lang maihabol ang TRO, di ba? Saan ang Korte Suprema? Hanggang ngayon, you cannot produce the body. Nandoon na yung tao. Paano pa natin maiuwi yan? Di ba? Yung sense of urgency, no? At saka yung salita. Alam naman to ng lahat, kahit ordinaryong tao, alam tong kasabihan na to na justice delayed, justice denied. So habang nagsasawalang kibo at hindi umiimik ang Supreme Court hinggil dun sa habeas corpus at ilan pa mga isinampang kaso patungkol sa malalang korupsyon sa gobyernong ito, wala nang makakamit na hustisya ang sambayan ng Pilipino, ang pamilya Duterte. I have to give my salute pala kay Senator Robin Padilla. He is a sitting senator. At again, our pasasalamat ni na Joey, ni na Jassy Igan, ni na Paulino Te. Kahapon, pumunta na naman sila with
Senator Robin Padilla para ihatid yung additional 200,000 plus signatures calling for the resolution of the writ of habeas corpus petition doon sa Korte Suprema para matuldukan na nga. No? So salamat kay Robin, kina Joey, yung team nila. Thank you so much. Ang galing-galing talaga ninyo. I mean, you know, I cannot find any words to say to appreciate the work that you did. But going back to that, Marlon and Pam, no, kahapon naabutan ko yung interpellation ni Alan Peter Cayetano at ni Ping Lacson. If you remember, nag-file si Alan Peter Cayetano ng resolution, no, setting out the conditions, no, for an extraordinary rendition of a Philippine national to a foreign court or a foreign state, no, na may extradition tayo, no. At doon parang nakita ko doon na even Ping Lacson agreed na dapat talaga idaan muna sa ating korte. Kung meron mang Pilipino, no, na may warrant galing sa isang estado na meron tayong extradition treaty or isang international tribunal, doon na nila tiniyak na pag yung resolution na yun ay ma-approve, I don't know yung implication dyan, what will the Supreme Court do at ano yan, kasi nga merong nakaambang na mga arrest warrants, no? Itong dalawang senador, si Bongo at si Bato, and 6 others na co-perpetrators nga. So I hope, sabi nila, by Monday, mag-interpolate si Bam Aquino, and I think it's good as approved already. I hope, on Monday. So babantayan din natin yan sa Monday kasi mabigat yan. At salamat din kay Atty. Torion. Actually, hindi napansin ito ng mga tao. Kahapon, muling nag-file ng urgent petition si Atty. Torion for the resolution nga, yung certiorari, no, petition for review doon sa rendition nga ni PRRD to declare it as unconstitutional. So, ganun din. Si Atty. Torion, saludo din tayo dyan. Okay, questions, Kuyang. Itong ginagawang resolution ng Senate ngayon tungkol sa rendition na yan, will this now apply to existing warrants na meron na pala si BG? Akala ko si Bato lang ang meron. Sabi-sabi meron pa pero hindi pa sa nilalabas. How come Senator BG is able to come to office for work sa Senate and not Senator Bato? Bakit Mas yun number one target si Bato. Parang hindi. Kung ang warrant, kung sino ang nauna mo dyan, even if you did a lesser crime, the warrant should warrant you the arrest that you deserve. Malay mo naman pa, may nakikipagnegosasyon pa para kay Senator Bongo. Malay lang. Pam at Marlon, no, without any malice attached, no, even Vitaliano Aguirre, no, na may impending warrant din kasama doon sa ay naglabas nga doon even former PNP chief Vicente Danao and Oscar Albayalde and former NBI director CPA lawyer Dante Geran. Dante Geran. Dante Geran. Yeah. So ito I think nagka-calculate ngayon ang gobyernong Marcos how to deal with it, or if they are to implement that warrant the same way that they implemented it against the former president. Kasi we were caught off guard noon para bang na-freeze lahat ng tao at hindi alam ano yung gagawin. 'Di ba? Ngayon iba na kasi naka-prepare na tayo Naka-prepare na yung mga akusado, yung mga meron na silang preparation. So I do not think na if the government will force those warrants on those people, I don't think na walang mangyayaring gulo. Okay, question. You don't think walang mangyayaring gulo, and you it seems as if for you, based on your monitoring yesterday na hindi ko nagawa, no, it seems as if approved na yung resolution na sinasabi mo na idadaan muna sa Korte Suprema or sa local court ang nasasakdal, which is Bato de la Rosa. Now, why can't, 'di ba,
Even Tito Soto cannot guarantee na hindi ko alam kung anong magagawa kong protection kay Bato kapag nandito siya sa Senado and things. Now, di ba ganun yung pagkasabi niya? Hindi mo nga magarantiyan na, sige, dito ka muna magtago sa Senate. Hindi mo nga magawa yung ganun eh. Ang Diba? guarantee niya lang, hindi pwedeng arestuhin sila while may the session. Senate is in session. Session. Oo, yun ang sinasabi niya. Pero ngayon, it seems na nasa plenaryo na pag-usapan by Monday, mukhang i-approve and things, no? Why can't they encourage their colleague na, pare, labas na, poprotektahan ka namin? Why? Because there exists in the Senate a Tito Sen and a Ping Lacson. Interestingly, Will you trust Ping Lacson na he went through the same process of pagtatago in the past? Interestingly, during the interpellation, nag-interpellate din si Senator Bongo doon sa resolution ni Alan Peter. It concerns him. It concerns him. Oh. Anong interpellation niya? Yun, supporting the resolution nga, no? Kasi we are no longer talking about just the two senators. We're talking about an attorney, Vitaliano Aguirre, and all the other retired men in uniform. And not just these people surrounding previous administration of PRRD. If it applies to them, it will apply to the current allies of Bongbong Marcos. And not just that, because if ito ay papayagan nila, you will go down a rabbit hole. At ang example nga na sinet ni Alan Peter Cayetano noon, okay. Ang sabi niya, what if ang National Security Advisor ngayon na si Eduardo Anyo during Digong's time was DILG Secretary? DILG Secretary si Eduardo Anyo noong panahon na merong drug war at merong alleged EJ case. Oh. Applying the same logic, yung DILG, under niya ang PNP. Oh. Bakit ngayon ang DOJ lang na si Vitaliano Aguirre ang sinasama mo sa perpetrator? Bakit wala yung isang Ed Anyo, no? Na siyang may administrative or policy authority over the PNP, over the Bureau of Corrections, and other law enforcement. Dahil ba National Security Advisor na ni Bongbong Marcos itong Ed Anyo, who actually was part of the group effort para i-render sa ICC si former President Duterte, as admitted by Junvic Rimulya? Oh. So paano ngayon yan? That's why, ang sinasabi ko, it will backfire on them. Pag ito ay, if they will force this issue, it will backfire on them. Kasi nga, you will go down the rabbit hole. Halimbawa, yung co-perpetrators na yan, sasabihin mo, sino yung mga actual na nag-commit ng crime? Dadaan yan ng mayor, dadaan yan ng governor, dadaan yan ng mga regional directors, dadaan yan ng mga provincial directors. I mean, the list is infinite. Yep. No, yung ICC na yan. Yung warrant na yan. So, I think that they are, the calculus has changed a lot. And I think they're focusing now on the Brave 18. Dito nila titirahin to. Yun nangyari kasi kay PRRD, para siyang COVID, para siyang coronavirus na bago sa atin, na sorpresa. Tama ka, na sorpresa tayo. Because even VP Sara back then, no, naalala ko, nag-resurface ulit yung mga videos niya na pumunta siya sa Villamor Air Base, sa gate, somewhere, sa gate 3 yata siya, no, nagpunta. Na even herself was too calm, na trying to assess the process na how do I handle this? 'Di ba? Yung kahit galit na galit ka na, alam mo sa sarili mo na dapat irespeto mo rin ang batas, 'di ba? Kasi lahat tayo, tama ka, we were caught off guard. Even as supporters na nasa labas ng gates, hindi tayo makapag-ingay, makapagkalampag ng gates and all because binuhusan kami ng maraming kapulisan na may mga shield. Na paano namin? Tapos alam mo yung nakanganga ka na lang kasi nakita mo yung eroplano nagte-take off.
And now, gawin ninyo yan. Alam na rin ng sambayan ng Pilipino paano aksyonan yung bugso ng damdamin nila, yung ngit-ngit nila, yung galit nila kapag meron na naman kayong nilapastangan na kapwa na isusuko sa mga banyagang korte na yan. Diba? Alam mo, Subukan mo, Marco. tama yung halimbawa nyo, no? Na first time nangyari yung parang COVID. Pero yung COVID ba, hindi state-owned eh. Ito nangyari kay PRRD. Gobyerno ang gumawa sa buwatan ng mga tao sa gobyerno na dating kaalyado ni PRRD. At ginawa nila ito dahil sa katakawan nila sa kapangyarihan. Tama. And sometimes you wonder bakit minamadali nilang i-erase ang mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte, no? May sakit ba si Marcos? Mawawala ba si Marcos anytime soon? Bakit parang minamadali yung dapat mawala si Inday Sara, hindi makaupo si Inday Sara? So, do you honestly believe, Bongbong, nayayakapin ng tao yung anak mong katiting lang? Yung katiting ka na, mas katiting pa yung anak mo. Do you honestly believe na may magagawa yan para sa bansang ito? Do you honestly believe, tanggalin nyo, burahin nyo yung mga pages dyan sa Facebook na Martin Romualdez for President? Yung bibi na yan, do you honestly believe na makakapag-marcha yan para sa sambayan ng Pilipino na pantay ang paa niya sa marcha? I don't think so. Mamahalin ba yan ng sambayan ng Pilipino? Hindi. Magnanakaw din yan na kagaya mo. Diba? Siya nga ginawa mong legman or leg worker sa sa pagnanakaw na ninanais mo. Diba anong sabi niya? Huwag mong galawin yung insertion ko, gumawa ka ng sarili mong insertion kung gusto mong magnakaw. Yung nakaw ko. Yung nakaw ko, i-deliver mo. However you want your nakaw, wala na akong pakialam dyan. Ganun ang utos ni Marcos, di ba? Kaya nga lumabas ng Aguado kaya nga nakarating ng Aguado yung mga maleta eh. At Ilocos Norte. Ilocos. Oh, so ano ngayon? Anong ginagawa ng isang Sandro Marcos? Siya yung naglalakad. At ang sabi daw, mayroon ng 200 signatures assured ang impeachment ni VP Inday doon sa lower house para ma-transmit na sa Senate. Si Sandro ang naglalakad? Sandro ang naglalakad. So at, si Sandro ang magpapalwal ng kashing-kashing? Oh, kasi 'di ba may mga usap-usapan ngayon na ang kaliwaan daw nandun sa Thailand, yung iba daw sa Indonesia. Wala dito, nilabas na nila ng bansa. Parang ganon. O ano ang challenge natin sa mga taong tatanggap? Ano ang lagi nating ikinampanya noong 2025? Tanggapin ninyo, pero wag ninyong iboto. O sige, sa mga sakim na sikmura ng mga manyakis sa pera at kaban ng bayan, yung mga kongresistang yan, tanggapin ninyo at ipagdasal ninyo na umepekto yung halaga ng perang yan na kayo ay maiupo muli for another round of authority and power. Yang remaining years ni Marcos na let's say 1.5 years remaining, 2 years remaining, ibigay na natin yung 2 years sa kanya, no? Binoto naman yan, hinalal naman yung hype na yan. Sige, ibigay namin na matatapos mo yung termino. Yung mga hahalik sa puwet nitong ni Marcos, political suicide na sinumpa kayo for the rest of the time na makalimot ang maraming tao, or mag-atone kayo ngayon, hands off, for another round of forgiveness from the Filipino people or yung mga constituent niyo para maupo kayo. Saan kayo? Sa sandali lang na yaman, na kagaya ng meron kayo, o sa kapangyarihang kapag di kayo nahuli, pwede kayo magnakaw? At yan pa rin talaga ang prioridad nyo hanggang ngayon. Correct. Patuloy ang pagsirit paitaas ng presyo ng gasolina. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Patuloy ang paglala ng kagutuman. Hanggang ngayon, impeachment pa rin ang focus nyo. Maya naman kayo. Yung mga kongresistang yan, lalo na sa kababaihan, ha? Lalo sa mga kababaihan. And mga nanay pa naman kayong natuturingan na mga babaeng kongresista. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nakakadiri kayo. Sana proud yung mga anak ninyo sa inyo. Yun lang. Di ba? Napaka-ipokrito ninyo. Sobra. Napaka-ipokrito at ipokrita. Napaka-ipokrito. Kuya, speaking of ipokrito, bakit gustong magyera ng isang gobernadora Pambari 4? Ito, isang ipokrita din to eh. But before we go to Pambari 4, no, ito lang yung take ko. Tatanggapin yan, ipirma yung mga kongresista para magkapera sila.
and then they will shift the burden doon sa Senado. Ang kanilang rason ay pumirma lang ako dyan para ganyan, pero eventually ang magko-convict or mag-a-acquit dyan ang Senado. They are going to pass the burden now doon sa Senate. They don't care. Kasi alam mo, yung kongresista kasi, local politics yan eh. Alam mo, dito sa Cebu, 11 congressmen and women signed the impeachment of VP Sara. All of them still won. They still won. Again, because of the absence of a credible opponent din, no? In fairness to those people. But in any case, alam ko, pipirmahan niya at sasabihin niya, Senado na yung bahala dyan. Pero, Marlon, ito, baka masagot mo, matulungan mo ko, no? Kung tumanggap ang Kongreso, ngayon ang bola nasa Senado. Ang sasabihin ba ng Senado, ay, bakit sila kumita at tayo hindi? Tapos tayo ngayon yung mahihirapan? Tayo ngayon yung markado sa tao pag tinuloy natin to? Let's say tinuloy natin to. Or dapat yung bigayan sa lower house, may bigayan na rin sa Senate. And then you decide if you want your principles to win or if you want your pockets to go deeper. Siyempre, pang hiwalay na negosasyon yan. Huwag nating kalimutan yung lagayan na nangyari nung inimpeach si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. So, hindi malayong mangyari ngayon yan. Higit lalo, kitang-kita natin ang liderato ng isang Tito Soto, no? Na talagang eager beaver na ma-impeach ang isang VP Sara. And tingnan natin, dapat bantayan din to. Pero dapat, ngayon pa lang, dapat sa Kongreso pa lang, binabaril na yan. Huwag nang paabutin sa Senado kasi mas marami pong problema ang Pilipinas kaysa sa impeachment. Ayusin nyo muna yung malalang presyo ng gasolina. Okay, question. Before we go to local news, no, na politics din, minus the numbers of NUP, na una nang nagsabing rehash tong mga to, hindi na namin papatulan and all, minus that number, Kuyang, will they still be able to create the 200 that Sandro is dreaming about? Actually, it doesn't take 200, no? It only takes 1/3 of the current composition, which is 308 or 300 something. The magic number there is, I think, 105 or 108 signatures. And if you look at Martin Romualdez's party, Lakas CMD, I think they have 113. No? Lakas CMD lang yan, no? So by Lakas CMD alone, meron na silang 100, sigurado na yung 105 nila. And then you have to add in the Makabayan block. Akbayan has 3. Di ba? You have Kabataan. I mean, you know, so again, unless a great majority of Lakas CMD ay hihiwalay sa kumpas ni Martin, no? Hindi nila mabubuo yung 105, no? But I doubt it, no? They can, in fact, nung last ko na kinumpute, aabot ata ng 135 eh. Ako, gusto kong maniwala na yung lakas CMD ni Martin na yan, nagdadalawang isip na because paano ka bibit-bitin sa 2028 na ang isinisigaw mo lakas CMD na hindi na si GMA ang imahe, na ang imahe na isang Martin Romualdez. Una na ngang napangalanan yan sa korupsyon. Bakit ka magbabank on sa isang liability instead na maging asset ng kampanya mo? Tama ka, Pam. Huwag natin menosin dito yung impluensya pa rin. At yung clout ng isang GMA, ng Gloria Macapagal Arroyo, na talaga namang pinaka-stalwart ng Lakas CMD. At itong Lakas CMD ni Martin Romualdez, hindi na ito Lakas CMD. Lakas amat na lang to.